Breaking news! Kudeta sa Senado posibleng mangyari dulot ng malasakit umano ni Soto sa kaban ng gobyerno. Umiigting ang espekulasyon sa Senado, matapos aminin ni Senator Vicente Tito Soto na may ilang kasamahan umanong maaaring hindi natutuwa sa kanyang pamumuno, lalo na sa kanyang mahigpit na tindig laban sa budget insertions. Ang naturang higpit, ayon kay Soto, ang posibleng ugat ng mga bulong-bulungan tungkol sa umano'y tangkang kudeta sa liderato ng mataas na kapulungan. Ano bang iniisip ko na maaaring hindi natutuwa ang ilan sa mga kasama? Baka dahil mahigpit ako sa insertion sa budget. Bago na raw. Kanina may mga balita na may bago na raw na Senate President. Nawala yung audio na yun. Nawala yung audio. Anyway, yun na nga, magandang hapon sa inyo na may dear classmate, Ramon, and then Attorney Clayt, and then Commissioner Watson. Magandang hapon po sa inyo lahat. May mga balita-balita na napalitan ka na raw bilang Senate President? Ay, awa ng Diyos, di naman. Yan ang malaking, yan ang Alam mo naman mga dito. balita-balita. Oo nga, dito sa Senado kasi pangkaraniwan na balita yan eh. Lahat ng Kongreso, di maaaring hindi merong nakakaisip na hindi kami nasasatisfy dito, kailangan kasi dito, another leaders. So, every now and then, merong ganyan. Lalo na katulad nung last week, napag-usapan ng majority na alisin si Senator Amy Marcos as Chairman Committee on Foreign Relations dahil medyo maraming hindi ikinatutuwa yung mga ibang members ng majority. So siguro baka yung minority at this point start talking about a change of leadership instead, changing her. Baka gano'n lang na, ako ibang yun, after naririnig yan. But as far as I am concerned, wala naman. As of today, wala namang kumakausap sa akin para ito'y magkaroon ng pagpapalitan ng ating mga leadership sa Senado. Scenario there, sir? Pag meron po bang possibility na palitan ng Senate presidency ay you expect na kakausapin po kayo? Yes. 95% or 99% of the time, that would happen because what would have to happen is a scenario on the floor when somebody stands up and moves for declaring the office or the seat of Senate President vacant at magbobotohan at biglang kulang pala ang boto nyo. Yun that is the scenario that everybody avoids, especially those who have been in the Senate for a long time already, sapagkat pwede mangyari yun. So technically, you get the signatures of those who would want to support your leadership. At kung meron kang 13 or more, then you present it to the incumbent and tell him, do you want this on the floor? Or let's discuss on how we should go on with this. Ganun eh. Usually ganun ang nangyayari. Mas mahusay naman po yun. But is there any, do you think that if at all there will be moves to replace you as Senate President, what do you think would be the major cause of that? If at all? This is a theoretical question. Oo nga. If at all, I don't know, except that perhaps mahigpit ako sa paggamit ng pera ng taong bayan. Wala akong nakikita. Baka kuripot kayo, Tito Sen. Hindi. Basta kung ano yung papunta sa mga senador na allowances, na sweldo nila, at saka mga staff nila, mga staff na pangangailangan nila, wala akong problema ron. Hindi natin pinababayaan yun. Pero mag-i-insert ka sa budget ng kung ano-ano, hindi ko papayagan. Hindi natin pinababayaan. Bawal po talaga ang insertion sa budget yan sa mga senator.
Yan naman, Under kaya your hindi leadership. dapat nangyari na dati eh. Under my leadership, no way. No way. As a matter of fact, as we speak, you can go to the Senate website. I made sure that Senator Sherwin Gatchalian will post all the amendments of the senators. Para makikita nyo sino Transparent. mga amendment ganito, sino public, sino transparent. Kailangan. Senator President, matagal nang wala si Senator Bato de la Rosa. Ano bang gagawin ninyo rito? Well, originally, iniisip ko sa Oo nga, yes. you hear me? Yes. Okay. So, Loud and clear. So, no? And then, nag-meeting kami nila Senator Lacson at merong kasing possibility na may mag-file ng ethics complaint eh. So, we will, as of now, we are expecting it and we will tackle it in the Committee on Ethics. Well, SB, is absenteeism a ground for ethics complaint? For ethics complaint? Oo. It's a ground for an ethics complaint. Now, the issue is what do you do about it? Or what would the Committee on Ethics do about it? Kasi sa Ethics Committee, meron kang pwede mong i-reprimand, pwede mong i-expel, pwede mong suspend ang isang member kung meron ginawang hindi tama. But in this case, the possibility is that dahil wala kaming rules sa absenteeism, Yes, tutuusin that's what I thought. wala eh. Kahit Wala. sa Senate eh. Kahit sa House eh. Sapagkat sa House ka, merong mga congressman sa loob na isang taon, minsan lang pumapasok, wala namang umaangal. At saka Panahon ni parang si Parang si Pulong. Martin Romualdez, absent na lang ngayon ng absent. Dapat wala na pong sweldo ang absent. Kahit hindi sila suspend, wala na lang silang sweldo, di po ba? Yan yung naisip nga namin at saka ika nga pag-relieve ng pressure nila mismo ng opisina niya. Sapagkat yung opisina naman niya nagpa-function eh. So, ang nakikita ko sa ethics committee pag nag-hearing na dyan, baka yun na maging rekomendasyon sa kanya. Kung hindi niya, baka yun na maging desisyon. I mean, I would rather wait until the committee would decide. Paano po ang botohan? For example, during the COVID, the pandemic, pwede po mag-appear by Zoom ang senador at bumoto po. In the case of Senator Bato, can he vote? I'm sure he can listen by live stream, but will the rules of the Senate allow him to, for example, cast his vote by Zoom? Or Hindi, by no, contacting the Secretary General? Not now. During the pandemic, I was Senate President then. We passed a resolution allowing members of the Senate to attend the hindi naman yung ginamit namin noon eh. Ano yun? Microsoft Webex yung ginagamit namin. So, after the pandemic, the Senate removed it. Wala na yung resolution na yun. So, if you will recall, yun yung pinag-awayan ni Mig Zubiri at saka ni Bong Revilla. Hindi ba sabi ni Bong Revilla, hindi siya makakapasok kasi may bali yung paa niya. Gusto niya, payagan siya na Zoom or Webex. Ayaw pumayag ni Zubiri. Di ba? At saka, nagpalitan sila ng maanghang na salita noon. And the following day, pinalitan nila si Migs. If you will recall that.
So Oh, if the ethics pero- committee, for example, sir, will not suspend Senator Bato, he can be considered on leave. Is it not? Well, what we can consider is, but what we can consider at this point, ito yung pumapasok sa kaisipan ko at the moment. At the very least, it could be called a gross or habitual neglect of duty. Hindi ba? Baka doon pumatak yun. So, with that, perhaps the Committee on Ethics would be able to discuss that and tackle that. May mga senador na wala namang, hindi naman sumasali sa mga proceedings. Kung minsan nakatingin lang sa ceiling o bibilang ng butike. Hindi ba yan na considered na ano to, parang walang... Absent ka rin? Absenteeism? Wala sa batas natin yun eh. Wala sa rules natin yun. Talaga, yung araw pa naman, meron talaga rin ang committee to silencio. Yung tawag namin, committee to silencio. Talaga meron gano'n, kahit na may Congress pa. Present yun. Sweldo yun. Kasi physically present yun kahit na mentally silent. O present yun. May sweldo po yun. Basta Oo present. yan, narinig yun sa Basta teacher physically namin. present. Sa teacher namin ni Ramon, nung elementary kami, sabi ng teacher ko, basta pumasok ka. Papasa ka. Papasa ka, pumasok ka lang. Alam mo, yung si Senate President, si Tito, nung elementary kami, 2 beses yan na accelerate. Yes. Right. Kaya youngest siya sa klase namin. So, pinakamatalino ito sa one whole height. Yes. Oo. Hindi naman, pala-aral lang. Pala-aral lang. Pag sinasabing wambol, parang natatawa ako eh. Paano? At saka mag-compose ka ng mga kanta. At saka yung on the spot, yung witty ka. Witticism is a sign of intelligence. Tsaka ngayon, ito nga yung kinakanta na pang protesta ulit, yung magkaisa eh. Kanya rin yun eh. Oo. Kayo ba Noong nag-compose 1986. niya? Kasi Opo, nandun ako opo. sa EDSA SP eh, di ba? We Yes. fought Marcos, that's why President Cory appointed me OIC Mayor of Cadiz. 1986, yes. Yes, is that true that you're one of the composers or you're the composer of Magkaisa? I am the main composer of Magkaisa. I was in my recording studio sa Libis. May mga sundalo ron sa harapan, nagkakagulo. Kinakabahan ako na baka magkaroon ng gulo. So I was thinking that the country should be united. Nasa isip ko yun. So I called on my arranger, Omar Flores, to join me there. Mga February 23 yun. 1986, 22-23. So, ayun, I started tinkling with the melody and then I had Ernie De La Peña join me in doing some of the lyrics. So, hanggang sa nabuo namin yun. Actually, by Classic yun. February 25, recorded na yun eh because of my recording studio ko. Classic yun, Tito Sen. Salamat po. Talagang salamat po because ako, I experienced it eh. Thank Na you. because of that Thank song, you. talaga pong ano kami, yung fighting spirit na nabuhay po. Baka Salamat. magkaisa na naman ulit ngayon, Senator. Kinakanta na naman yung ano mo, yung music, ay ang gawa mo. Kinakanta na Oo naman nga. yan. Baka naman magkaisa ulit. At kung kayo naman ang tatanungin mga kababayan, ano kaya ang inyong reaksyon at komento sa balitang ito? Please comment down below at huwag na rin kalimutang i-like at share ang ating video. Thank you for watching.